Isang mahirap na waitress ang nagbitiw sa kanyang pangarap na trabaho. Para iligtas ang isang sanggol, hindi alam na ang ama nito ay isang bilyonaryo. Isang bilyonaryo ang nakalimot sa kanyang anak sa isang restoran. Isang dukhang waitress ang nagbigay ng lahat, isinuko ang pangarap na trabaho. Para hanapin siya. Nang sa wakas ay nakita ng ama kung sino ang nagdala. Nang kanyang umiiyak na anak pauwi, siya ay lumuhod sa bangketa at hindi makapagsalita. Bago tayo magsimula, sabihin sa comments kung anong oras na at saan kayo nanonood. Tara na! Ang dinner rush sa Meridian ay isang uri ng kaguluhan na naghihiwalay sa mabubuting staff mula sa mga dakila. Si Crystal ay palaging dakila. 3 taon siyang nagtrabaho roon. 3 taon ng doubling shift. Pag-memorize ng wine list, ngiti sa harap ng bastos na customer at pagod na mga paa, lahat para sa isang bagay, ang posisyon bilang head waitress. Ang promosyon na magbibigay sa kanya ng pagkakataon na hindi na kailangang pumili sa pagitan ng renta at pagkain. Ngayong gabi ang sagot ng manager. Malapit na siya. 8:47 ng gabi, nililinis ni Crystal ang mesa siyam nang marinig niya ito. Mahina sa simula, halos nalunod ng kalansing ng baso at mababang jazz. Isang malambot, basag na iyak. Ang uri ng iyak na hindi humihingi ng pansin. Pero nangangailangan nito. Ang uri na tanging bata lang ang gumagawa. Kapag matagal ng takot at pagod na sa pagsigaw. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga plato. Doon, nakatago sa likod ng malaking halaman malapit sa coat check, halos hindi makita ng mga eleganting bisita, ay isang maliit na batang lalaki. Hindi siya higit sa 5 o 6 na taong gulang, may blonding buhok na dumikit sa luha ang mukha, naka-navy blazer na panggabi, mamahaling sapatos. Pero wasak ang mga mata. Lumuhod agad si Crystal. Hey, 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 tingnan mo ako, sweetheart. Nakikita kita. Ano ang pangalan mo? No. Okay, no. Ako si Crystal. Nawawala ka ba, baby? Tumango siya ng mariin, halos masakit tingnan. At doon bumuhos ang mga salita, kalahating pangungusap, kalahating hikbi. Lahat totoo. Nasa mesa kami ni Daddy, sabi niya espesyal ang gabi kasi. Hindi niya ako dinadala sa work dinners. Lagi siyang busy. Pero ngayong gabi, daw, ang saya ko. Tapos tumunog ang phone niya. Yung malakas. At umalis siya. Nakalimutan niya ako. Nagpatuloy si No, nanginginig ang boses. Tumayo siya, bigla nagsasalita ng malakas pero parang pabulong, gaya ng mga matatanda kapag may mali. Paulit-ulit siyang nagsasabi ng mga numero. Hindi ko maintindihan. Tapos umalis siya. Hindi na siya lumingon. Nakalimutan niya ako. Walang galit sa tono ng bata. Puro hilaw na sakit ng isang anak na sabik sana na mapili pero iniwan. Matagal akong naghintay, bulong ni No. Naghintay ako hanggang natakot na ako. Hinanap ko siya pero hindi ko siya makita. Hindi ko alam kung nasaan ako. At muling bumigay ang boses niya sa iyak. Hindi nagdalawang isip si Crystal. Niyakap niya ang batang estranghero na parang sariling anak, hinagod ang likod, bumulong ng paulit-ulit. Kasama mo ako. Kasama mo ako. Ayos ka lang. Hanggang sa bumagal ang paghinga ng bata. 20 minuto siyang naglakad-lakad kasama si No sa restaurant, nagtatanong sa bawat staff. May nakakita sa lalaking may kasamang bata kanina. Ang batang naka-navy blazer. Pero umalis ang lalaki mula sa mesa at walang nakapansin ng mag-isa na lang ang bata. Walang nakakita nang siya ilumakad palayo. At si No, kawawang No, 2 bagay lang ang naaalala tungkol sa ama. Ang pangalan niya ay Daddy at nagmamaneho siya ng napakalaking itim na kotse. 9:14 ng gabi, natagpuan ni MS Hargrove, ang manager, matalim ang tindig, nakaabang sa clipboard, si Crystal na nakaupo sa sahig malapit sa coat check. Pinapakulay si No gamit ang Crayola sa likod ng order pad. Crystal. Malamig ang boses, kontrolado, mapanganib. Dahan-dahang tumayo si Crystal. MS Hargrove, may papaliwanag ko. 22 minuto kang wala sa floor sa pinakabisi na oras ng linggo.
Ang mesa 12 naghihintay ng entre. Ang mesa 7 umalis nang hindi umorder. At ako'y naghihintay sa opisina para pag-usapan ang iyong promosyon. May nawawalang bata. May telepono sa front desk. Tatawag ka ng security. Tatawag ka ng pulis. Iyan ang procedure. Huminga si Innes Hargrove. Ito ang huling babala mo. Bumalik ka na sa floor. Tumingin si Crystal kay No. Tahimik ang bata, nakatingin sa dalawang babae, luha ang mga mata. Dahan-dahan niyang hinawakan ang dalawang daliri ni Crystal. Hindi nagsalita. Basta kumapit. May kumilos sa dibdib ni Crystal bago pa man makasabay ang bibig niya. Hindi. Nagulat si Innes Hargrove. Ano ang sinabi mo? Hindi, ulit ni Crystal, matatag ang boses. Hindi ko siya iiwan. Natatakot siya, 6 na taong gulang, at hindi ko alam kung nasaan ang magulang niya. Pero alam ko, kung iiwan ko siya at babalik sa pagbubuhat ng baso, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kaya kung ibig sabihin nito'y mawalan ako ng trabaho, mawawalan ako ng trabaho. Nabigat ang katahimikan. Kung ganon, tapos ka na rito, malamig na sagot ni Innes Hargrove. Tumalikod siya, naglakad palayo, matalim ang tunog ng takong sa marmol. Huminga si Crystal ng malalim. Tumingin siya kay No. Nakatingin ang bata sa kanya na para bang nakagawa siya ng isang bagay na pambihira.